Manalangin makapangyarihan, pinababalan mo ang pandaigdig na sambayanan sa itinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mo ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santo ibigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng kanan noong ang mabuting balita ay simulang pangaral sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, radikal ang lahat na binabago ng Espiritu Santo ang mga taong tumatanggap sa Kanya. Pinapawi niya ang takot at binubuksan ang kanilang mga titig upang ipahayag sa buong mundo ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ng Kristong Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawain ng mga apostol. Nang sumamit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugok mula sa langit. Animoy nagpunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroonan nila. May nakita silang mga dilang apoy na lumabag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa itinagkaloob sa kanilang Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninilangan doon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang upong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtatakay, kanilang nasabi, hindi ba Galilea sila lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang narinig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsha, mga taga-Medea, mga taga-Elam, mga naninilangan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Kapagpasya, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Pilipiya at Panpiliya, Egypto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sarene, at mga kanilangan mula sa Roma. Maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo, may mga taga-Greta at Arabia pa rito. Paano sila nakakapagsalita sa ating wika tungkol sa mapamamahamang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Espiritu mo'y subuin, poon ka na iyong baguhin. Espiritu mo'y subuin, poon ka na iyong baguhin. Pinupuri ka po ang Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoon Diyos, kay dakilang ng talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng likha mo'y, nalaganapan ang likha. Espiritu mo'y subuin, poon ka na iyong baguhin. Natatakot mamamatay, kung iklim mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat ko'y mula sila. Taglay mo ang Espiritu, upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay gulit, isang inikla sa daigdig. Espiritu mo'y subuin, poon ka na iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay na nagkikailanman sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay palugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y subuin, poon ka na iyong baguhin. Sa ikalawang pagbasa, ang Espiritu Santo ang Espiritu ng pag-ibig, pagkakasundo at pagkakaisa na dapat nananahan sa lahat ng mga nananampalataya kay Kristo na nabubuhay. Siya ang bumubuo at nagpapakatatag sa Iglesia bilang katawan ng Kristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni naman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng
lingkod. Ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalak ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagkakayang na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay pinagdan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos na napili ko na kayo. Halina Espiritu, sa sinabuhan sa iyo, kami liwanagan mo, Ama ng Aralita, dulot ng pagpapala, upang kami magpusa, kaibigan patnubay sa aming mananahan, ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang na nais, dilim namin sa iyo, kapiling bawat saglit, luphang banal ng ilaw, ang iyong silayan ng iyong araw-araw. Kapag di ka manahan o walang kaganapan, ang buhay namin tanong, marami paninisin, dahil tayo pangalawakin, sakit namin dumating, kami gawin makapat sa pag-ibig ng alam. Lagi sa tamang landas, tuloyin namin luhod, kami bigyan malugod ng iyong upang kaloob. Nagpipalay ibigay, saan tungan ng buhay, igalawan ng mga, magsigalutan ng Espiritu aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa linas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. at sinabi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga pulos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami ay sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin sa Ama sa pangalan ko ay siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naman, Panginoon Jesus. Mga
Mga kapatid kay Kristo, noong kanina walang tulog, para kayo napakalakas ang tulog ko pa. Mga kapatid kay Kristo, noong nakaraang linggo ay ang pakistahan ng asensyon, ang pag-akyat ng ating Panginoon sa langit. At doon ay meron siyang tagubilin na huwag munang aalis ang mga apostol hanggat hindi bumababa ang kapangyarihan ng mula sa itaas. At yun ay ang Espiritu Santo. At sa asensyon na yun, iniwan niya ang mga alagad at sila ay naghintay sa Jerusalem upang doon ay hintayin ang ipinangakong Espiritu Santo. At sa Espiritu Santo na ito yung dumating sa kanila sa araw na tinatawag natin Pentecostes. Ang Pentecostes ay isang kapistahan ng mga Hudyo doon sa Jerusalem na kung saan sila ay nagpapasalamat sa napakarami nilang mga biyaya na tinanggap mula sa mga ani nila sa kanilang lupa. At sa ani sa lupa nito nagpapasalamat sila. Tayo rin, katulad ginagawa natin. Pero ngayon ay ang Pentecostes ay nagkaroon ng bagong kapangyarihan para sa kanila sapagkat hindi na lang pasasalamat sa bountiful harvest mula sa lupa, kundi ibinigay sa kanila ang kapangyarihan mula sa itaas, ang Espiritu Santo, upang ito ay maging paalaala sa atin na ang Espiritu Santo na ito ang magbibigay ng mas mabuting ani, mas mabuting mga biyaya na nagmula sa Diyos sa mga magitan ng kapangyarihan na mula sa itaas at Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na ito ay mayroong pagpapahayag sa atin na ito ay nagbibigay sa atin ng kaibang kapangyarihan. Unang-una ay sinasabi sa atin ito yung ikalimampung araw mula noong siya ay muling nabuhay. Mula noong muling pagkabuhay hanggang sa araw na ito, ito po yung 50 days. At ang 50 days, yun po ang Pentecostes. 50 ang ibig sabihin ito. Yung Pentecostes, ikalimampung araw mula nang muling nabuhay ang Panginoon. At ito ang magiging yung bang kaganapan o conclusion ng ating tinatawag na panahon ng pagkabuhay o Easter season. At sa Easter na ito ay ang pinakatampok ay ang pagbibigay sa atin ng Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos, ano ang makita natin na ibinigay sa atin sa unang pagbasa kung saan ay ipinahayag sa atin ang pagbaba ng Espiritu Santo. May mga larawan tayo tungkol sa Espiritu ng Diyos. Anong mga larawan na ito? Unang-una, siguro pamilyar kayo sa ang Espiritu Santo ay larawan ng isang kalapati. Ito, ay kalapati. At nakita natin ito nung bininyagan ng ating Panginoong Jesus. Nang bininyagan siya ay nang mabuhusan na siya ng tubig, ay bumaba sa kanya isang kalapati. At sabi sa ulap, nagbula ang tinig na nagsasabi, ito ang aking minamahal na anak, pakinggan niyo siya. So, ang Espiritu Santo na bumaba sa kanya ay ang kapangyarihan na nagbigay sa kanya ng isang misyon na dapat gampanan na niya simula nung siya ay bininyagan, ay isang misyon na ang kanyang ginampanan upang siya ay maging tagapagpahayag ng kaharian ng Diyos. At simula yun ay ginampanan ni Jesus. At ang Espiritu Santo na ito na lumutob sa kanya, ang ipinangako din niyang ibibigay sa mga apostol. Kaya nagsabi siya, hintayin ninyo ang pagdating ng Espiritu Santo.
pagdating ng Espiritu Santo na ito, ay nangyari nga noong Pentecostes. Nagdarasal ang mga alagad doon sa upper room. At sila ay nagulat na lamang nang nagdarasal sila, isang malakas na ihip ng hangin ang parang pumunta sa kanila. Nandoon sila sa ikalawang palapag. At doon parang inuuga yung kanilang kinaroroonan. Ang mga tao sa paligid, dahil yun ay kapistahan, nagdiring sila ng kapistahan, namangha sila sapagkat hindi naman nila namamalayan yung ihip ng hangin sa kanila. Pero nakikita nilang mahangin doon lamang sa lugar nila. Nandun sa itaas. Kaya nga, sabi niya, ano ba ito? Kaya nagkatipon ang halos 4,000 katao ang nagkatipon para tingnan ano ang nangyayari. At nang pagkatapos ito doon sa loob naman, pagdarasal nila, diyayanig sila ng malakas na ihip ng hangin. Pagkatapos may apoy, may dilang apoy na pumunta sa bawat ulo ng mga alagad, kasama si Mama Mary at iba pang mga apostoles na nandito. Dilang apoy. Ibig sabihin nito, binibigyan niya ng lingas at alab yung puso nila sapagkat mula noon nang napunta sa kanila ang dilang apoy na ito, nagkaroon sila ng lakas ng loob. Na dati-dati nagtatago sila, nakakandado ang pito habang sila nagdarasal. Ngayon, lumabas na sila at nagsalita sila. Nung nagsalita sila, sabi ng ilang tao, ano ba? Parang nakaiba ang mga ito. Parang yatang lasing ang mga nandito. Hindi sila lasing. Sila ay patuloy na nagsasalita tungkol sa ating Panginoon Jesus. At ito ang namangha sila. Bakit? Kasi nagsasalita ang mga Galileans, sila Pedro at mga ibang alagad, nagsasalita sila sa kanilang wika. Pero yung mga taga-ibang lugar, na iba ang kanilang salita, naintindihan din nila. Halimbawa, nagsasalita ako ng Tagalog, may isang Bisaya o isang Ilocano na naiintindihan niya ang sinasabi ko. Ganon. Kung may isang taga-Europa na hindi marunong Tagalog, naiintindihan niya ang sinasabi ko. Diba? Ang galing sa mga iba't ibang lugar, ngunit naiintindihan nila. Ang Espiritu Santo, kahit anong salita, hindi balaki dito para magkaunawaan ang mga tao. Kaya napaganda ang pagbibigay sa atin ng Espiritu Santo. Mula noon ay naging napaka-tapang na ang mga alagad. At maraming iba't ibang mga kaloob sa kanila ng Espiritu Santo. Sabi sa atin sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto, ano ang sabi niya? Mayroong iba't ibang kaloob na may lubos kayo. Ang mga kaloob na ito ay pinagkatiwala sa inyo, hindi upang sarilinin ninyo, kundi upang ibahagi ito at ipamagana ito sa iba. Halimbawa, tatanungin ko kayo, sino sa inyo ang may talino na kumanta? Pakitaas ang kamay. Meron kayong kakayahang kumanta. Mga buhay, hindi nagkamanas ng kamay. Hindi kayo marunong kumanta. Ulitin ko, naintindihan niyo ba ako? Sino sa inyo ang mga marunong, may talinong kumanta? Pakitaas ang kamay. Kahit sabay nyo lang kayo kumakanta. Pakitaas ang kamay. Bakit ko rin tataas ang choir? Hindi kayo kumakanta pagka-misa? Ha? Hindi kayo kumakanta? Eh, bakit hindi kayo nagtataas ng kamay? Ulitin ko, pangatlong beses. Sino sa inyo mga may talinong kumanta? Pakitaas ang kamay. Mayroon pa rin kumakanta sa choir. Bakit nag-choir pa kayo kung hindi kayo kumakanta? Sino may sabi sa inyo kumakanta? Magko-choir kayo kung hindi kayo kumakanta? Sino yung kumakanta sa inyo? Pakitaas ang kamay. O sino kumakanta sa inyo? Pakitaas ang kamay. Eh, bakit hindi kayo nagtataas ng kamay? Kanina tinatanong ko. O kayo naman, sino ang nagtaas ng kamay? Sino ang kumakanta habang naliligo?
na loob ng Espiritu Santo sa atin. Napakasimpleng bagay. Ano yung mga kakayahan natin? Pwedeng marunong tayo magluto. Pero anong sabi sa atin? Ibahagi natin ang iyong kakayahan. Kung marunong ka magluto, hindi lamang para sa sarili mo ka magluluto. Hindi lamang para sa pamilya mo, ikaw ay magluluto. Kailangan magluto ka rin para magbanat iba ang luto. Maraming mga taong nangangailangan na magkain din sila ng mga nililiw. Kung ikaw ay marunong kumain, lahat na kayo marunong kumain, may kakayahan kayong kumain, mayroon ba kayong kakayahan din na ibahagi yung ibang kinakain din? Mayroong mga tao na nagugutom. Meron din ba kayong kakayahan magsabi, kumakain din yung iba, magbibigay din ako ng pagkain. Kung ikaw ay may kakayahang magturo, marunong ka sa math, marunong ka sa arithmetic, marunong ka sa geometry, marunong ka sa mga numbers, marunong ka magbilang, hindi ba, turuan mo rin yung mga taong hindi marunong magbilang. Yung bang hindi mo lalaitin yung isang tao na hindi marunong magbilang. May nakita mo hindi siya marunong magbilang, may kakayahan ka dapat turuan ang iba para matuto rin sila magbilang. Yung iba may hindi marunong magbasa, may kakayahan ka magbasa. At mayroon ka nakikita hindi marunong magbasa, pwede mo ba siya turuan na magbasa? At ito yung isang pagkakataon na ang Espiritu Santo ay kikilos sa atin. Binibigyan niya tayo ng kaloob, hindi upang sarilihin natin ang mga kaloob na ito, kundi upang ibahagi ito sa iba. Kaya nga, nag-member tayo ng choir. Hindi sabihin nyo, hindi po ako marunong kumanta. Diba? Nag-member kayo ng choir, ilabas yung boses. Hindi nyo nga sinasabi, na maganda ba ang boses nyo? Tinatanong nyo, maganda ba ang kanta nyo? Ang marunong ba kayo kumanta? At kung sasabihin nyo, opo, magbahagi kayo ng iyong pagkanta. Ngayon nandito kayo, bakit hindi kayo natataas ng kamay? No? Ayaw nyo ba sabihin nila sa inyo, ay, quiet ako. Hindi po lang, kumakanta ka, diba? Quiet kayo, kasi gusto nyo ibahagi ang inyong kakayahan kumanta para paglilingkod sa ating sambayanan. Diba? Ganon din tayo. Kung tayo ay marunong ng mga isang bagay na wala sa iba, meron tayong magbabakawit ng mga kaloob na ito ng Espiritu ng Diyos. At isang mga napakahalagang bagay na ito ay yung ating pagbibigay-bibigay sa ating panalangin sa Diyos. Alam nyo, mayroong isang magkaibigan. Yung magkaibigan na ito ay sabi ng isa, ay, alika, pumunta tayo sa manood tayo ng sine. Gusto ko manood ng sine. Alika, sabi ng isa, kasi hilig ko manood ng sine. Hindi kasi may puntahan ako sa kanya. Tuwing layayain siya na manood ng sine, hindi may pupuntahan ako sa kanya. Niyayain naman siya, hindi po, may pupuntahan ako, sabi niya. Tapos sabi gano'n, bakit tuwing iimbitahan kita ng manood ng sine, may pupuntahan ka, saan ka ba pumupunta? Ay, kasi nagsisimba ako. Alas 5 ng hapon kasi nagsisimba ako. Di ba hindi mo niyayaya? Yung kaibigan, ikaw niyayaya ka niya manood ng sine. Ikaw hindi mo siya niyayaya na magsimba. Kasi kung yun ang gusto mo, yun ang pananampalataya o ito yung mayroon ka. Ang sinasabi sa atin ng kapistahan ng Pentecostes ay ibinigay sa atin ang isang kakayahan na ipahayag din ang ating pananampalataya. Sa susunod siguro, imbitahan natin yung mga kaibigan natin na magsimba. Diba? Nag-imbita na ba kayo ng mga kaibigan? Kayo ay naimbita
kasintahan, napupunta sa mga iba't ibang lugar. Nag-imbita ba kayo na sila naman ay pumunta sa lugar na lagi mo pinupuntahan ang ikaw sa mga pagkakuha? At yan ang hihingin natin sa tulong ng Espiritu Santo na palakasin din ang ating pananampalataya. Yung pananampalataya na kung minsan ay natatakot tayo, nahihiya tayo. Yung mga alagad na dumating sa kanilang Espiritu ng Diyos ay naging matapang na sila na ipahayag. Dati-dati nagkulong lamang sila sa kwarto nila. Ngayon, dumating ang Espiritu Santo, nagsimula silang magpahayag tungkol kay Jesus. At nagkaroon ng mabuting amin. Kaya nga, ito yung sinasabi natin ang birthday ng simbahan. Kasi, sabi ko sa iyo, mahigit 4,000 katao ang nakakipon nang magsimulang mangaral si Pedro at mga alagad. At sa araw ng iyon ng Pentecostes, yung mahigit 4,000 katao dahil naintindihan nila ang sinasabi ni Pedro, nagpabinyan sila. At yun ang simula ng ating simbahan. Kaya nga, napakahalaga na tayo ngayon ay patuloy na hingin ang Espiritu ng Diyos na ito na lumukong sa atin at bigyan tayo ng lakas ng loob na ipahayag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sana hindi lang tayo ayaw natin ipahayag ang ating mga kaloob ng Espiritu Santo sa atin. Ano man ang kaloob na ito, gaano man kaliit, ipahayag natin ito sapagkat nagbibigay ito sa atin ng pagkakataon na tayo ay masabi natin ang Espiritu Santo ay lumukog na sa atin at pabanalin natin ang ating buhay Kristiyano sa pamamagitan ng pagbabahagi natin ng mga kaloob na ito sa ating mga ibang paglilingkod sa pamilya, sa simbahan at sa mundo. Naway ang Espiritu Santo ang magpalakas ng pag-alalim sa Kanya at ang pagbabahagi ng pag-ibig sa ating lahat ng ating Panginoon. Tumayo tayo pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya. Sumasampalataya ko kay Kristo, iisa natin Diyos ang mga natin. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Pinanganak sa kamay ko, pinagpakasabi ko siya. Pinako sa krus sa matay, nanaw sa kalooban ng mga imaw, nang may tatlong araw ng may mo. Umakyat sa langit, nalublog sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula tayo dito at buko sa pagbuhay at namatay ng tao. Sumasampalataya ng ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang kawitan, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng ng mga matayang tao, at sa buhay ng mga mula. Amen. Ang Espiritu Santo ang ating gabay, tagapagbigay buhay at tagapagdala ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Ama na isubog niya sa atin ang Espiritu ang Banal. Manalangin tayo, Panginoon, patnubayan mo kami ng iyong Espiritu. Panginoon, patnubayan mo kami ng iyong Espiritu. May sa buhay nawa ng bawat kasapi ng Santa Iglesia ang biyaya ng unang Pentecostes at naipahayag nawa ng bawat Kristiyano ang mabuting balita sa bawat sulok ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami ng iyong Espiritu. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang puso ng mga naglilingkod sa pamahalaan upang kanilang ingatan ang kapayapaan at pagkakaisang liyada ng Panginoon. Manalangin tayo. Gabayan nawa ng Espiritu Santo ang kabataan sa kanilang pang-araw-araw ng mga pagsubok at pakikisalanguhan sa lipunan. Manalangin tayo.
Panginoon, patnubayan mo kami ng Espiritu. Tipuin nawa ng Espiritong Banal ang puso ng mga nalilingawang landas at matuklasan nawa nila ang ikalawang pagkakataong inaalok ng Panginoon para magbagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami ng Espiritu. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at personal na intention na Rachel Macalino, Clarice Akad, Kanda Family, Esteban Family, Paul Dayan, Janet Lucos, Casilla Family, Jomar Andrew Ramirez, Angelita Gabaya, Barrera Family, Magay Family, De La Cruz Family, at Benjamin Parica. Manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami ng Espiritu. At para sa ikapapayapan ng kaluluwa nila, Romeo Cabang, Nelly Lapitan Cabang, Lani Patropes, Dante Patropes, Teresita Patropes, Domingo Patropes, Lourdes Patropes, Sharon Reyes, Jose Giron, Glenda Villanueva, Alfonso Giron, Mr. and Miss Antonio Kiang, Dato Omandam, Chinita Exala, Melodina Palomo, Glenn Turnbull, Jeffrey Panso, Dominador Belen Jr., Tito Bitison, Isabelo Caloque, at Angelo Onofre. Manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami ng Espiritu. Ama naming mapagmahal, isugo mo sa amin ang Espiritu Santo upang mabago ang mundo at papanilin ang lahat ng bagay sa iyo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalidad ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ang Panginoon itong pag-aari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at kalamanan sa ating mapakinabangan at sa buong sambayanan ng Panginoon. Ama namin lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiniwalat nawa ng Espiritu Santo na siya na rin nawang magpabanal ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ay iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulubog sa mga taong tumubos ng iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu Santo, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghahati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na aming mahal na Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat ngayon ay magkaisa sa panalangin sa panalay tinuro ng ating Panginoon. Ang kaharian
Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nakikisa sa piling ng Panginoon. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Noong lumupong sa kanal, subong Espiritong Banal, mga gawa ng may kapal sama-samang nahitan ng aliluyang parangal.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdirimor na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamagitan ni Jesucristo magpasawala hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Yumuko kayo hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos sa Ama ng kaliwanagan ay magkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa ngayon ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain niyo lahat na ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin natin sa ating puso at diwa ang kapayapaan at mga kaloob ng Espiritu Santo. Salamat sa Diyos. Diyos.